Time of death, 3:30 p.m. Sa wakas, namatay na rin ang matandang to. Tapos na rin ang problema mo. Well. This is it, kaping mainit. Patay na si Doña Matilda at nasa iyo na ang magiging yaman ng mga merkado. Yung kondisyon ni Ma'am Matilda, hindi naman siya basta-basta mahuhulog na lang dun sa kama. So, ibig mo sabihin, may ibang nakapasok sa kwarto ni Tita Matilda? Anong ginawa mo kay Mama? Buhay pa siya nung iniwan ko sa'yo. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit mo siya pinatay? Aakusahan niya talaga ako? Ang pinagtataka ko lang, bakit niya kailangang patayin ang piyera niya? Sa tingin ko, nung nagising si Ma'am Matilda, nag-panic mode siya. Na natatakot siya, baka may malaman tayo tungkol dyan sa kawalang hiyaan niya. Well, I hope mapatunayan talaga natin na siya ang pumatay kay Ma'am Matilda. At kapag nagawa natin yan, ito na yung chance para mapakulong natin siya. Catherine, Wala na si Mama. Mami, hindi totoo yan. Di ba sinabi ko sa'yo, dapat handa ka? Na anytime pwedeng mangyari to. Jonas Fever naman, baka pwedeng pa-autopsy natin si Ma'am Matilda. Sa tingin ko kasi may foul play dito. Sa tingin ko may kinalaman si Scarlett kung bakit nangyari yun kay Ma'am Matilda. Sige, Isabel. Pumapayag na ako sa gusto mo. saan ka pumapayag? Tsaka bakit parang kinukulit ka ni Isabel? Eh maglilita niya na naman siya sa'yo ng kasinungalingan. Sino ba uunahin mo? Si Mama o yung kriminal na yun? Ang mabuti pa, umuwi ka na ng bahay dahil kailangan ka na ni Catherine. Kayo po ang pamangkin ni Mrs. Mercado. Oo, Dok. Sana po makatulong yung autopsy niyo para masagot po yung pagdududa namin sa pagkamatay ng Tita Matilda ko. Don't worry, gagawin ko agad ang procedure para luminaw sa inyo ang cause of death ni Mrs. Mercado. Salamat po. Excuse me. Salamat, Jonas, at pumayag ka. I have to. Hindi naman pwede na basta ko na lang pabayaan yung nangyari kay Tita Matilda. Kailangan malaman ko yung totoong nangyari sa kanya. Well, not only that, it is her way para mapatunayan na may kinalaman si Scarlett. Hindi yung si Isabel ang ituturo niya. Huwag mo na rin isipin yung pagbibintang sa'yo ni Scarlett. Isabel, kilala kita. Kahit pag-isipan si Tita Matilda, alam ko wala kang gagawin na masama sa kanya. Hindi naman ako nagtataka kung bakit ako yung tinuturo niya. Kasi sinungaling talaga yun si Scarlett. Pero sa oras talaga na mapatunayan ko na may kasalanan siya, hindi ko talaga siya tatantanan. Kailangan mabulok siya sa kulungan. Catherine? Pining? Ma'am, Si Catherine? nasa kwarto po niya. Ano yun? Bakit amoy kandila? Eh, ma'am, nagsinti po kasi kami kanina ng kandila para kay Ma'am Matilda. Pero kanina pa po namin pinatay. So sinasabi mo nag-iilusyon lang ako? Baka po ma'am may sipon lang po o kaya hindi ko naaamoy. Malis ka na nga! Sige po. Kwenta kausap. Mami? Catherine, ano ka ba? Nakagulat ka naman. Anong ginagawa mo dyan? Nagsandi lang po ako ng kandila para kay Lola. Pinagdasal ko lang po siya. Siguro, tanggap mo na talaga na wala nang mama, no? No, Mommy. Can never be that easy. Mahalaga sa akin yung lola ko. Anak, alam ko naman yun eh. Pero wala tayong magagawa. Kaya kung ako sa'yo, pilitin mo na rin mag-move on. Hello? Ate? Bumalik ka na agad sa ospital. Pina-autopsy ni Jonas ang biyanan mo. Ha? Paano mo nalaman? Sinundan ko si Jonas.
Ang kasama niya ngayon, sina Isabel at Benedict. Onyemas, hindi pwede. Kailangan pigilan mo sila. Pigilan mo sila. Anong wala kang magagawa? Paano ko malaman? Pupunta na ako dyan. Mami, ano nangyayari? Catherine, kailangan mo nang matulog. May pupuntahan lang ako. No, Mami, gusto kong sumama, please. Gusto kong makita yung lola ko. Puntahan mo na lang ang lola mo sa burol. Sige na, importante lang yung pupuntahan ko. Matulog ka na, Catherine, ha? Aalis na ako. Mami! Ma'am, pinapasabi po ni Doc na anytime now, darating daw po siya para po sa resulta ng autopsy. Salamat. Thank you po. Jonas, bakit mo pina-autopsy ang mama na hindi ka nagsasabi sa akin? Bakit kailangan mo pang malaman? Natural! Ako ang administrator niya. Dapat alam ko. Dapat itinibre mo muna sa akin. Scarlett, administrator ka lang. Kadugo ako. So mas alam ko kung ano yung dapat para sa kanya. Ang sabihin mo, nakikinig ka kasi sa dalawang to. Scarlett, autopsy lang naman. Anong problema sa autopsy? Bakit? May tinatago ka ba? Wala. Ang ayoko lang kasi, nakikisawsaw sa issue ng pamilya ko yung mga taong walang magawa kundi mga alam ng buhay. Hindi naman ako nangingialam. At ano tawag mo sa autopsy? Nagmamagandang loob para sa'yo. Kasi di ba tinuturo mo na ako ang may kasalanan? Ang autopsy ang makakasagot kung ano talaga nangyari. Excuse me? Sorry to keep you waiting. But anyway, hawak ko ang autopsy result. Asphyxiation ang ikinabatay ni Mrs. Mercado. Pwedeng resulta yun ng pagkahulog niya sa kama. Dok, ang ibig sabihin po ba nun, may nagtulak sa kanya galing sa kama o nahulog po siya? Ganun po ba yun? Pwede. Pwede rin hindi. Physical evidences lang kasi ang pwedeng makonclude sa autopsy ko. Salamat po, Doc. Excuse me. So ano? Satisfied kayo? Alam ko naman na ako pinupuntirin niyo dyan sa autopsy na yan eh. At ikaw naman, Jonas? Hindi ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Mahal ko ang mama. Matagal at mahalaga sa akin na pinagsamahan namin. Hindi mo ba nakikita yon? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo siya magagawa ng masama. Kilalang kilala kita, Scarlett. Ako nga kaibigan mo nun, tas nagawa mo. Hindi kita kaibigan. Dahil wala akong kaibigan traitor. Pati nga si Mama trinaidor mo, di ba? Nang kunin mo yung apo niya nun. Kaya huwag ka na magtataka kung ikaw pinagbibintang ako sa nangyari sa kanya. Hayop talaga yung Scarlett na yan. Hayaan mo na siya. Ibang paraan naman para mapatunayan natin na kriminal yan si Scarlett. Pa-autopsy pa sila? Wala yun. Alam mo, kinabahan nga ako kanina. Akala ko mabubuko na talaga ako. Hindi yun makakatulong para malaman nila kung sino gumawa ng krimen. Testigo kailangan nila, pero good luck sa kanila, di ba? Kaya nga binabalik ko sa kanila yung pagdududa nila. Ang nakakainis lang, itong si Jonas, sinasakyan niya yung mga pinaplano ni Isabel. Malay natin, may interest din niyang si Jonas na mapatalsik ka para sa kanya mapunta yung yaman ng angkan niya. Manikas siya, no? Wala siya makukuha, ni kapiranggot. Ang laki na ng paghihirap ko, tapos makikihati pa siya. Pero alam mo, sa tingin ko, kay Isabel ka pa rin dapat matakot. Kay Isabel? Bakit ako matatakot sa babaeng yun? Di yun, Scarlett. Malalim ang galit niya sa'yo. Kahit ano pwede niyang gawin. Kaya siya dapat binabantayan mo. O di unahan ko siya. Ikuha mo ako ng abogado. Sasampahan ko siya ng kaso. Yan, tama yan. Sige, akong bahala dyan. Hoy,
Siguraduhin mo lang na magaling yung abogadong kukunin mo. Magabayad ako kahit magkano mapakulong ko lang yung babaeng yan. Okay. Now na. Hello, kumpanyero. May kaso akong ipapahawak sa'yo. So Jonas, okay na raw po. Nakuha po ng funeral yung auntie niya. Salamat ah. Sige po. Ano, Isabel? Mukhang planchado na yung buro. Gusto mo ba mag-request na ako ng CCTV footage dito? Oo, Benedict. Gustong-gusto ko na makita yung CCTV camera. Gusto ko na malaman yung totoo. Nagigigil na ako. Isabel, gusto ko sanang sumama sa inyo kaso ayusin ko pa yung burol at Tita Matilda. Don't worry, Jonas. Wala naman kami inaasahan sa iyo. Mas maayos namin ito kung wala yung presence mo. Benedict, may point naman si Jonas. Namatayan siya. Huwag ka naman maging rude sa kanya. I'm sorry. I didn't mean to offend him. I was just being frank. Isabel, sige mauna na ako. Sabihan ko na lang ako kung meron kayo makikita dun sa CCTV footage. Wala na si Lola. Mamimiss ko kung paano niya ako mahalan. Alam ko yung nararamdaman mo, Kate. Alam mo, malaking kawalan siya sa atin. Pero bakit ganun kita, Jonas? Parang aga-aga naman eh. Hindi ko ba lang siya naalagaan? Dami ko pa dapat gawin para makabawi pa ako sa kanya. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Ang dapat natin isipin ngayon, kailangan na magpahinga ng Tita Matilda. Lola, sorry po sa mga pagkukulang ko. I love you po. Catherine. Nanay, paano na si Lola niyan? Kawawa naman siya. Don't worry, anak. Maraming magbabantay sa kanya sa kabilang buhay. Oo nga po. Sana bantayan po siya ng daddy ko, no? Hindi lang si daddy mo ang makakasama niya ngayon. Pati si Ate Maymay mo makakasama niya doon. Oo nga po. Dalawa po sila, si Ate Maymay tsaka si Daddy.
Maymay. Daddy, kayo na po bahala kay Lola. Ang ganda! Parang a-attend ng awards na itang pinsan ko, ha? Kaya palang tagal-tagal mo. Siguro nagpa-parlor ka pa yata. O ano naman ngayon? Hindi naman porket namatay yan, kailangan magmukhang haggard ang itsura ko, no? Kamusta na pala yung pinapatawagan ko sa yung abogado? Ay, naku! Naghahanap ng ebidensya si kumpanyero. Kasi sabi niya, wag muna daw tayong mag-file ng kaso kung hilaw yung reklamo natin. Kasi baka daw mamaya, ikaw pa yung mapadiin. Ang sabihin mo, pipitsuging abogado kasi yung hinanap mo. Scarlett naman, talaga namang mahina yung kaso natin, eh. Pero anyway, tara na sa loob para rumampa ka na at talbugan mo na si Isabel. What? Ang ibig sabihin, nandun sa loob ang gagang yon? Shed, at super emote sila ni Catherine sa kabaong ng biyanan mo. Akala nga nung mga bisita, siya yung mami ni Catherine. Iniinis talaga ako ng Isabel na yan. Halika sa loob. Manda siya sa akin. Dahil wala na si Lola, things will be so much different now. Ganun talaga. Pero makakasanayan mo rin yan. I don't think so. Mahirap po makasanayan na wala na po nagmamahal sa akin. Anak, nandito naman ako. Kung ano ang naiwan ng lola mo, gagampanan ko yun para sa'yo. Pupunuin ko yun ng pagmamahal sa'yo. Paano po si Mami? Hindi po siya papayag na lumapit ka po sa akin. Ngayon mo ako mas kailangan. Sa ayaw at sa gusto ni Scarlett, gagawa ako ng paraan para makasama kita. Ang kapal talaga ng mukha mo, Isabel, no? Imbitado ka ba dito? Sorry ha, pero hindi kami nagpapapasok ng kriminal. Kaya labas! Labas! Ano? Talaga bang pinagsisiksikan mo yung sarili mo dito? The nerve na may mukha ka pang ipakita sa amin! Pwede ba, Scarlett? Stop accusing me. Nandito ako para makiramay. Hindi namin kailangan ng pakikiramay mo! No, definitely hindi sa'yo makikiramay. Dahil alam ko naman talaga na hindi ka nagluluksa sa pagkamatay ni Ma'am Matilda. Ako hindi nagluluksa? Tingnan mo naman yung suot ko. And besides, ikaw, ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka naman malayong kamag-anak? Kaya pwede ba lumabas ka na dahil wala ka namang silbi dito? Okay, fine. Dahil alam ko naman na hindi ka makaarte ng maayos na malungkot ka kunyari kapag nandito ako. Sana lang may maniwala sa'yo sa mga drama mo. Ako pa ngayon ang nagdadrama? Mama ko ang namatay.
Ang sabihin mo, impostora ka. Pagkatapos ng lahat ng atrasong ginawa mo kay Mama, nakuha mo pang makiramay dito. Mami, tama na po. Okay, Catherine. Aalis na ako. Condolence sa'yo at kay Jonas. At ikaw, sana makonsensya ka sa ginawa mo kay Mama Matilda. Hinahamog mo talaga ako, ah. Mami, saan ka pupunta? Ay, hayaan mo na sila. Diyan ka lang. Dito ka lang, Catherine. Mami! Diyan ka lang. Hoy, Isabel! Ano ba ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko, umalis ka na? Aalis lang ako dito kung gusto ko. Not at your own terms. Ano ba, Catherine? Huwag nang makulit. Kapal din talaga ng bungo mo, no? Alam mo, magpasalamat ka at hindi kita pinatulan sa loob. Dahil ayoko mag-iskandalo dun sa loob, sa burol ni Mama. Ah, talaga, Scarlett? Sa tingin mo, ano ba yung ginawa mo kanina? Aminin mo na lang kasi, takot ka na may ibulgar akong sekreto mo sa harap ng mga bisita ni Ma'am Matilda. Tumahimik ka! Tigilan mo yung mga paratang mo. Hindi. Kakasuhan kita. Kakasuhan kita ng libel. Ba't ka tumatawa? Ano nakakatawa? Kakasuhan kita at seryoso ako doon. Scarlett. Scarlett, hindi libel. Slander. Yun yung tama. Magkaiba yung dalawa. Nagmamarunong ka. Bakit akala mo ba hindi alam ng mga tao dito na kinidnap mo ang anak ko noon? Ha? Kaya wala. Sirang-sira ka sa kanila. Pero alam ng mga bisita ni Ma'am Matilda na matagal niya na ako pinatawad. Pero hindi nila alam na ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang mama. Talaga? Mahirap mo yung patunayan. Alam mo ba kung bakit, Scarlett? Dahil ako, wala akong motibo o katiting na dahilan kung bakit ko papatayin si Ma'am Matilda. Pero ikaw, meron. Kaya mo nga siya pinatay eh. Kasi natatakot ka na ibulgar niya ang sikreto mo. Tama ako, di ba? Kaya mo siya pinatay dahil may alam siya sa kawalang hiyaan mo. Ano ba yung sinasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan, Scarlett. Umamin ka na lang kasi. Tita, please, baka saktan ni Mami yung nanay ko. Ay, naku, tingnan mo to. Imbis na sa mami niya nagwo-worry, doon pa kay Isabel nagko-concern. Kaya nga nakumukulo dugo sa'yo ni Scarlett eh. Dapat, sa mami mo ikaw mag-alala. Para, kasi siya yung sasaktan ni Isabel, panigurado ko. Ganun pa rin po. Dapat pigilan ko pa rin sila. Ha? Piniloso ko muna naman ako? Basta, hindi ka pwede doon. Away ng matatanda yun. Dapat dito lang tayo. Alam mo, nababaliw ka na eh. Kaya kung ano-anong sinasabi mo. Kung sa bagay, ang mga sinungaling nga pala hindi umaamin. Lalo na ngayon, pera at dangal ang nakasalalay dito. Ay, correction. Pera lang pala. Kasi matagal ka nang walang dangal. Kapal din ang mukha mong pagsabihin ako ng ganyan. Akala mo naman ang linis-linis mo. Hoy, kahit anong gawin mo, nakatatak na sa pagmumukha mo na kidnapper ka ng anak na may anak. Tinignan mo na ba yung mukha mo? Nanalamin ka na ba? Scarlett, kriminal ka. Pinapatay mo ko noon. Kawawa naman si Catherine. Ikaw ang kasama niya. Dahil bukod dyan sa masama ugali mo, wala ka pang matuturo sa kanyang maganda. O ano? Di lumabas ang totoo? Na hanggang ngayon, dala mo pa din yung krusada mo na angkinin ang anak ko. Pwede ba, Isabel? Isaksak mo dyan sa baga mo na akin ang anak ko at kahit kailan hindi mo siya makukuha. Oo, inaamin ko. Mas gugustuhin ko si Catherine sa akin na lang. Dahil bukod dyan sa bulok mong matres, bulok din yung ugali mo. Walang hiya ka. Kung ikaw unahin kong patay, ha? Walang hiya ka ba? Patayin na! Yan po yung printed copy ng footage namin.
Yan yung picture na pinapaimbestigahan ko sir. Kasi mahalaga na mahanap yan kaagad dahil yan ang magpapatunay na tama si Isabel. Na may kinalaman talaga si Scarlett sa pagkamatay ni Mama Tilda. Ngayon ko po kayong ina. Kaya sana magkamatay na po kayo. Kung meron man pong maganda mangyayari sa pagkamatay ni Lola, edi yung po hindi na po kayo mag-aaway kahit kailan. Paano, Isabel? Magbati na tayo. Nakakaya naman sa anak natin. Ibang klase ka talaga, Insan. Palong-palong sila sa drama mo, lalong na yan si Isabel. Wala siyang kaalam-alam na paraan ko lang yun para makuha ko yung loob ni Catherine. Si Catherine na lang ang tanging susi sa kayamanang makukuha.